Okay, hello teachers. Magandang araw po sa inyong lahat, okay? Kumusta na kayo? Pasensya na medyo matagal akong nakapag-post ng ng video. Busy na kasi ako ngayon kasi start na po ng classes. Tapos full load po ako. Okay? So medyo mahirap na talagang isingit yung pagla-live ko or yung pagre-record ko po ng drills or mga lectures po sa Filipino. Pero kapag may oras naman ako, kakayanin natin para sa ikabubuti ng bansa. Okay. Magsimula na tayo, teachers. But before that, fair use, ang OA ko nun. Fair use lang, teachers, ha. Lahat po ng content na ito, hindi po talaga mula sa akin. Pero ako po yung naghanda, okay? Mula po ito sa iba't ibang sources. Again, mula po ito sa iba't ibang sources. Na-search ko po siya sa Google. Tapos, yung mga books po na ginamit ko nung ako'y college pa, tapos yung mga books na nasa akin ngayon, okay? So, pero ako yung naghanda sa PowerPoint, ha? Okay, so yun lang, yun lang. Yun lang po, tapos for educational purposes lang din naman to, okay? Ay, okay. So, mag-start na tayo, teacher. So, ngayon, tatalakayin po natin yung kasaysayan ng wikang pambansa. Okay? Bakit tayo nagkakaroon ng wikang pambansa? Ano ba yung dahilan? At kailan ba yung nagsimula? Okay? Teachers, makinig kayo. Sa Gen Ed or kahit sa majorship, okay? Lalong-lalo na sa majorship teachers, maraming mga tanong na ukol po sa kasaysayan ng wika. Okay? Ng wikang pambansa sa Pilipinas. Kahit sa Gen Ed ha, kaya wag kayong makapante ha, dapat alam nyo ito. Nako ha? Okay. So simulan natin, teachers. Tingnan nyo muna yung larawan. Sino yung nasa larawan? Okay, siya ang lolo ko. Okay. Okay, so si Manuel Quezon. Kilala nyo ba si Manuel L. Quezon? Of course, siya po yung presidente nung panahon ng Commonwealth, di ba? Yung malasariling panahon, di ba? Or pamamahala sa Pilipinas noong 1935. At kilala rin si Manuel Quezon bilang ama ng ano? Very good. Ama ng wikang pambansa. Ma'am, bakit siya yung ama ng wikang pambansa? Bakit hindi ako? Ay, charis. Makinig kayo. Si Manuel Quezon ang ama ng wikang pambansa. Bakit? Kasi siya po yung unang gumawa ng hakbang para magkaroon tayo ng wikang pambansa sa Pilipinas. Okay? Ayon nga kay Manuel Quezon, teachers, maaari nating hiramin sa loob ng isang panahon ang wika ng ibang bayan. Di ba? Nung panahon kasi ni Manuel Quezon, before sa panahon ni Manuel Quezon, teachers, alam niyo ba kung ano yung wikang ginagamit natin? Okay, English po yun. Ano yun, ma'am? English. Okay? So, maaari daw nating gamitin or maaari nating hiramin yung wika ng mga banyaga, wika ng ibang bansa. Ngunit, teachers, hindi tayo tunay na makapag-aangkin ng isang wikang pambansa maliban sa pamamagitan ng pagpapatibay, pagpapaunlad, at paggamit ng isang wika na sariling atin. Kaya nga siya yung tinagurian na ama ng wikang pambansa. Bakit, teacher? Kasi siya yung pinakaunang tao, unang presidente. Okay? Unang presidente na gumawa ng unang hakbang para magkakaroon tayo ng wikang pambansa. Si Manuel Quezon yun. Ako ha? Oy, okay. O sige, simulan na natin, teachers ha. Magsimula na tayo. Ihanda nyo yung isipan nyo, yung puso nyo, yung saloobin nyo. Okay, saloobin. Ano ba yun? O sige, mag-start na tayo. Kasaysayan ng wikang pambansa. O, diba? Okay, next na tayo, teachers. Pinakauna, sa panahon tayo ng biak na bato. Again, ano yun, ma'am? Sa panahon ng biak na bato noong 1897. Sa panahon po ito ni Emilio Aguinaldo. Sinasabi, teacher, na ang opisyal na wika na gagamitin sa panahon ng biak na bato ha, okay? So before pa to sa pamamahala talaga ng mga Amerikano, o 'di ba? Unti-unti na talagang na yung pamamahala ng mga Kastila to American, okay? Sa panahon ng biak na bato, sinasabing Tagalog. Ano 'yon? Tagalog ang magiging wikang opisyal sa Pilipinas. Again, Tagalog ang magiging wikang opisyal sa Pilipinas. Sa panahon ng biak na bato noong 1897, makinig kayo, teachers ha, Tagalog ang wikang opisyal. Pero hindi sinasabi na Tagalog ang magiging wikang pambansa. Alam niyo ba, teachers? Di niyo alam. Okay. Ang Tagalog, never talaga siya naging wikang pambansa.
Okay? Naging batayan lang siya ng wikang pambansa at naging wikang opisyal lang yung Tagalog. Pero hindi talaga na Tagalog naging wikang pambansa. Never siya naging wikang pambansa. Opisyal or batayan ng wikang pambansa. Yan yung Tagalog. Nakuha niyo ba? Okay, so biyak na ba to? Ano yon? Tagalog ang magiging wikang opisyal. Very good. Pagkatapos ng mga Kastila teachers, ano yung dumating kasunod? Noong 1901, ano yun ma'am? 1901. 1901 teachers, dumating yung mga Ingles, dumating yung mga Amerikano sa Pilipinas. Again, dumating ang Amerikano sa Pilipinas at under sa batas bilang 74 ng komisyon ni Sherman 1901, ano yung pinagamit ng mga Amerikano teachers sa mga Pilipino bilang panturo sa mga paaralan sa Pilipinas? Ano yung pinagamit nila? Very good. English. Ano yun, ma'am? English. Again, English ang magiging wikang panturo sa Pilipinas. English. Ang tanong sa board exam teachers, okay? Naitanong sa board exam ha, kung sino daw yung nagtatag talaga or nagbigay sa atin ng public education sa Pilipinas. Sino yon? Public education. Very good. Mga Amerikano po yon. Again, ano yun ma'am? Amerikano ang nagbigay sa atin ng public na edukasyon. Nasa Prof. Ed to. Okay? Next naman teachers, tinanong. Sa board exam ha, tinanong to. Sino daw ang pinakaunang nagturo sa mga Filipino noong panahon ng Amerikano? Sino daw? Again ha, uulitin ko ha. Sino daw ang pinakaunang nagturo sa mga Filipino noong panahon ng Amerikano? Ano yung sagot nyo? Yung mga Amerikanong sundalo or yung Thomasites? Ano yung sagot nyo? Mga teachers, kapag ang tanong sa board exam, pinakaunang nagturo sa mga Filipino sa panahon ng Amerikano, ang sagot po dyan ay mga sundalong Amerikano. Ma'am? Yes, mga sundalong Amerikano ang naunang nagturo sa Pilipinas. Sila yung unang dumating. Alangan naman, kapag kayo ba ay mananakop, dadalhin nyo ba mga teachers? Hindi ba sundalo? Mga teachers ba yung dadalhin niyo? Of course, mga sundalo yun. Nung dumating sila sa Pilipinas, nakita nila kasi na yung Pilipinas kulang sa edukasyon. Okay? Yung Pilipinas, hindi pantay yung pagbibigay ng edukasyon. Yung nakapag-aral lang, yung mga may pera. Yun, di ba? Kaya, yung panahon ng Amerikano, tinuturuan ng mga sundalong Amerikano yung mga Filipino gamit ang wikang Ingles. At yung tinuro nila mga teachers, yung history ng Amerika, yung panitika ng Amerika, yun yung kultura ng Amerika, yun yung ginamit nila sa pagtuturo, or yun yung itinuro nila. Okay? Tapos yung ginamit nilang wika ay English. Yun sa panahon ng Amerikano teachers. Nakuha? Pero kapag ang tanong sa board exam teachers, sino ang pinakaunang guro? Again, ano yung tanong ko? Pinakaunang guro or first teacher na dumating sa Manila nung panahon ng Amerikano. First teacher na dumating sa Manila sa panahon ng Amerikano, sino yun? Mga Thomasites po yun. Again, Thomasites. Huwag kayong malito ha, Thomasites po yun. Thomasites, kasi nakasakay po sila sa SS Thomas, USS Thomas. Kaya tinatawag sila mga Thomasites. Okay? So huwag kayong sumakay sa, sa barkong para. Okay? Huwag kayong sumakay sa barkong para. Bakit? Magiging parasites kayo. Okay, ganyan. Okay? So ganito teachers ha, unawaing mabuti ha, huwag malito. Kapag ang tanong sa board exam, pinakaunang nagturo sa mga Filipino, nagturo ha sa mga Filipino sa panahon ng Amerikano, mga sundalong Amerikano po yon. Pero kapag ang tinanong sa board exam, kung sino yung pinakaunang teacher talaga, na dumating sa Manila noong panahon ng Amerikano, Thomasites po yon. Kasi yung mga Thomasites, mga teacher po talaga sila, veteranong teacher po sila mula sa Amerika. Okay? Pinadala nila dito sa Pilipinas. Nakuha ba? Okay. So ngayon teachers, pagkatapos sa batas bilang 74 na komisyon ni Sherman noong 1901, dumating si Monroe teacher. Again, ano yung sinabi ko? Dumating si Monroe. Ay, yung Monroe teacher, survey po talaga yan. Noong 1925 teacher, nakita nila na kapag English daw ang pinapagamit, 'di ba English yung ginagamit sa Pilipinas bilang panturo, 'di ba? Sa panahon ng Amerikano, 'di ba? Yes. Kaso lang nakita sa survey ni Monroe teachers na
Mabagal matuto ang mga batang Pilipino kung Ingles ang gagamiting wikang panturo. Ano yon? Mabagal daw matuto yung mga Filipino teacher. Kayo nga, matuto ba kayo? Hindi nyo alam yung Ingles, di ba? Kasi nakasanayan sa mga Pinoy noon yung pakastila, yung vernacular. Di ba? Vernacular, yung Filipino tsaka yung pakastila. Tagalog tsaka yung pakastila, yun yung alam ng mga Filipino noon. Hindi sila familiar sa Ingles. Lalo na teacher, yung tinuturo ng mga Amerikano, panitikan, history, kasaysayan, history and kultura ng Amerika. Paano nyo yan matutunan? 'Di ba? Mas lalong humirap, 'di ba? Yes, kaya nga nakita sa survey ni Mondro noong 1925 na mabagal matuto ang mga batang Pilipino kung English ang gagamitin. Okay, nakuha niyo ba? 1925 yan ha. And next teachers, dahil mabagal matuto yung mga Pilipino kung English ang gagamitin, ano yung nangyari kasunod? Noong 1932 teachers, ano yon? Noong 1932, under po siya sa panukalang batas bilang 577, sinasabi na, ano yon, wikang katutubo na ang gagamitin bilang panturo sa primaryang paaralan. Again, wikang katutubo ang gagamiting panturo sa primaryang paaralan. Kasi nga mabagal matuto yung mga batang Pilipino kapag Ingles. Kaya pinalitan nila to wikang katutubo. Nakuha niyo ba? Noong 1932 yan. Nakuha? Very good. Pero teachers, okay lang ba yun? Sapat na pa ba yun? Ma'am, nasa nadyang wikang pambansa, ma'am? Okay, ganito yung teachers. Noon kasing unang panahon, magkakagulo talaga yung mga Pilipino kapag sila'y nagkakatipon. Paano po yun, ma'am? Halimbawa, yung taga Cebu, nagpunta sila sa Manila. Again, nagpunta sa Manila yung taga Cebu. Ang nangyari, di nila alam kung ano yung gagamitin nilang lengguwahe. Ano yung gagamitin nila na wika. Yung taga Cebu, Cebuano sila, di ba? Of course, nung pumunta sa Manila, sila, Bisaya sila. Tapos yung taga Manila, of course, Tagalog rin yung ginagamit nila, 'di ba? Kaya paano magkakaunawaan yung mga Filipino, yung mga taong Pilipino noon? Paano sila magkakaintindihan, 'di ba? Kung meron sang iba't ibang wika, di nila alam kung anong gagamitin ko kapag nakipag-usap ako sa ibang Pilipino na mula sa iba't ibang lalawigan. Kaya teachers, alam niyo ba kung ano nangyari? O di nyo alam. So, sasabihin ko na sa inyo ngayon. Noong 1935, Article 14, Section 3 ng Saligang Batas 1935, sino nga yung Pangulo noong 1935? Sino nga yon? Very good. Si Manuel Quezon. Again, si Manuel Quezon, noong 1935, ginawa ang unang hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Again, ano yun, ma'am? Unang hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa na kailangan ang mga Pinoy, meron silang wikang pambansa. Meron silang isang wikang pambansa na gagamitin kapag sila ay nagpunta sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas para magkaintindihan sila at para hindi sila magkakagulo. Okay? So, yun yung dahilan kung bakit si Manuel Quezon ang ama ng wikang pambansa. Kasi sa panahon niya, nung siya'y presidente pa, nagkakaroon ng unang hakbang, okay, na magkakaroon ng isang wikang pambansa tungo sa pagkakaroon ng wikang pambansa. Nakuha niyo ba? 1935 yan. Again, 1935 yan. Kay Manuel Quezon yan. Unang hakbang ha? Okay. Ngayon mga teachers, tanungin ko kayo. Ilan ba lahat ang wikain sa Pilipinas? Again, ano yung tanong ko? Ilan ba lahat ang wikain sa mga Pilipinas? Yung mga dialekto sa Pilipinas, teachers, ilan lahat yon? 'Di ba? Kung alam nyo, teachers, more than 400 plus. Ano yon? More or less 400. Okay? More or less 400. 400 na wikain. Sa Pilipinas lang yon. Imagine ha? Sa Pilipinas lang yon. More or less 400. Nakuha? Ngayon, teachers, kung kayo ang presidente, maisa-isa nyo ba yan? Kaya nyo bang isa-isahin ang mga wikain sa Pilipinas or yung mga kahit yung official na wika sa Pilipinas? Kaya nyo ba yung iisa-isahin? Kaya nyo hindi? Hindi nyo yan kaya. Kasi yung trabaho ng presidente, siya po yung namamahala sa Pilipinas. Tapos idagdag pa sa kanyang trabaho yung paghahanap ng mga wikang opisyal sa Pilipinas, hindi niya yan kaya. Okay? So, mga teachers, kaya nabuo yung pinakaunang lupon sa Pilipinas sa wikang pinakaunang lupon
sa pambansang wika, pinakaunang lupon or kumbaga yung mga lupon na siyang susuri sa maaari nating gamitin na pambansang wika. Okay? So ano yung pinakaunang lupon na nabuo? Ang surian ng wikang pambansa. Ma'am, ano yon? Surian ng wikang pambansa or yung SWP. Under po yan sa Batas Commonwealth bilang 184. Ano yun, ma'am? Batas Commonwealth bilang 184. Teachers, makinig kayo ha. Okay lang, kapag importante na batas, okay lang yung kahit yung number lang yung tandaan nyo. Okay, like for example, 184, surian ng wikang pambansa yan noong 1936. Ganyan lang, okay lang. Huwag nyo nang alalahanin Batas Commonwealth. Huwag na. Kahit yung number lang, 184, yung bilang lang, okay lang yan. Nakuha? Okay. So nabuo ang surian ng wikang pambansa noong 1936 at ano yung trabaho? Ito yung lumikha ng isang lupon ha at ang lupon na nabuo nito yung SWP. Okay? Lumikha ng isang lupon na siyang pipili ng isang katutubong wika na siyang maging batayan ng wikang pambansa. At ito yung SWP. Nakuha niyo ba, teachers? Medyo mabilis ba? Okay, ganito ha. Noong 1936, nabuo yung surian ng wikang pambansa, di ba? Kasi hindi kaya ni Manuel Quezon na isa-isahin lahat ng opisyal na wika sa Pilipinas, di ba? Kaya meron siyang binuong lupon, okay? Or nalikhang lupon. Next, teachers, ang mga ang lupon na ito, yung trabaho nila, susuri sila ng isang wika, okay? Isang katutubong wika na kung saan may pagkakaparehos sa maraming wika sa Pilipinas. Maraming pagkakatulad sa iba't ibang wikain sa Pilipinas. Yan yung isa ha. Next, teachers, pumili rin sila yung wika na ginagamit ng maraming tao sa Pilipinas. Again, ano yon? Yung wika na ginagamit ng maraming tao sa Pilipinas at yung wika na ginagamit sa Kalakalan. Sentral ng Kalakalan. Nasaan yung Kalakalan noon? Sa Manila yun, di ba? Yung Kalakalang Galyon, di ba? Sikat na sikat yan noon. Nasa Manila yan. Tapos, napili rin nila yung katutubong wika na ito. Bakit? Kasi mayaman po ito sa panitikan. Ma'am, ano pong ibig sabihin ng mayaman sa panitikan? Marami po siyang mga panitikang na isulat gamit ang wika na ito. Okay? Maraming mga manunulat, maraming mga words, maraming mga salita, maraming panlapi. Yun yung dahilan kung bakit napili nila yung Tagalog. Again, ano yun, ma'am? Yung Tagalog ang napili nila bilang batayan ng wikang pambansa. Sino, wait muna, before tayo mag-proceed, sino nga yung Pangulo ng Surian ng Wikang Pambansa? Pangulo ha ng Surian ng Wikang Pambansa. Very good. Si Jaime C. de Vera. Again, sino yon? Jaime C. de Vera. Siya po yung tagapangulo mula po siya sa Samar Leyte. Siya po yung tagapangulo sa Surian ng Wikang Pambansa. Nakuha niyo ba? SWP. Okay? Okay, mga teachers. Makinig kayo ha. Ano nga yung napili nilang wika or katutubong wika? Ano nga yon? Very good. Yung Tagalog. Again, ano yon? Yung Tagalog yung napili nila. Kaya noong 1937, under sa kautosang tagapagpaganap bilang 134. Again, teachers, ano yon? 134 noong 1937, teachers. Sinasabi na ang Tagalog ang siyang magiging batayan ng wikang pambansa. Again, Tagalog ang magiging batayan ng wikang pambansa sa Pilipinas. Makinig kayo, teachers ha. Hindi sinasabing ang Tagalog ang wikang pambansa. Hindi sinasabi. Ang Tagalog ay batayan. Again, ano yung sinabi ko? Batayan ng wikang pambansa. Nakuha? Okay, very good. Now, ang question sa board exam, sino daw ang lumagda? Sino daw ang lumagda or yung nag-sign na yung Tagalog teacher, yan yung magiging batayan ng wikang pambansa? Sino yon? Sino? Very good. Si Manuel Quezon. Nilagdaan niya ni Manuel Quezon noong Disyembre 1937. Nilagdaan niya ni Manuel Quezon na Tagalog ang siyang magiging batayan ng wikang pambansa under sa kautosang tagapagpaganap bilang 134 noong 1937. Noong 1937. Nakuha? Very good. Ang taong bayan. Next na tayo. Proceed na tayo. Meron na tayong batayan sa wikang pambansa. Meron na, di ba? Yung Tagalog, di ba? So, ano pa yung kasunod na nangyari? Nagkakaroon tayo or pinapalimbag ang tatay ko
ng English or ng Tagalog-English Dictionaryo. Again, ano yun? Pinapalimbag noong 1940, makinig kayo, under sa kautosang 263. Again, hindi yan magkakasunod na number ha. 263 noong 1940. Okay? Inutusan si Lope K. Santos. Kilala niyo si Lope K. Santos? Siya ang tatay ko. Si Lope K. Santos, siya po yung ama ng Balarilang Tagalog. Again, sino yun, ma'am? Ama ng Balarilang Tagalog, Lope K. Santos. At siya po yung nagtatag ng abakada noong 1940. Lope K. Santos. Nakuha? Okay, noong 1940. Lopica Santos. Okay? Lopica Santos actually yan. Pero Kian ha, Lopica Santos. Okay? Siya po yung naglimbag ng Tagalog-English Dictionary noong 1940 at isang gramatika ng wikang pambansa. Okay? Tagalog-English Dictionary at saka yung abakada kay Lope K. Santos po yon. Nakuha nyo ba? Uy, nakasunod ha? Okay, very good. So, noong 1940 rin, inutos na ituro ang wikang Tagalog sa lahat ng pribado at pampubliko na paaralan sa buong bansa. Di ba? Naalala nyo, teachers, noong 1932 kasi yung pinagamit bilang panturo sa primaryang paaralan, di ba yung wikang katutubo, di ba? Yes, yung unang wika ng mga bata. Pero noong 1940, inutos na ang dapat gamitin sa pagturo sa mga pribado or sa publikong paaralan sa buong bansa ay yung Tagalog na. Yung Tagalog. Nakuha niyo ba, teachers? Very good. So next, teachers, okay na ba yon? Tapos na ba? Of course, hindi pa. Bakit, teachers? Alam niyo ba? Nagkakagulo pa rin yung mga Pilipino. Ma'am, bakit sila nagkagulo? Ma'am, hindi pa sapat yun. Hindi sapat yun. Bakit? Yung mga taga-ibang lalawigan, mga teachers, unfair daw sa part nila. Yung taga-ibang lalawigan, bakit Tagalog daw? O ginawan ko na lang to ng storya, bakit Tagalog daw, teachers, ang gagamitin bilang batayan ng wikang pambansay? Gayon yung Tagalog, wika yan ng mga taga-Manila. 'Di ba taga Maynila, yun yung Tagalog. How about kaming mga Cebuano, Bisaya sa amin? How about yung mga yung Hiligaynon, yung Waray, yung Bicolano? Ano na lang yun, 'di ba? Para kumbaga unfair sa part nila kasi sila kailangan pa nilang mag-aral ng Tagalog. Tapos yung Tagalog sa Manila, yun, 'di ba? So kaya noong 1946 teachers, ano yon? Noong 1946 teachers, makinig kayo, under po siya sa kautosang 577, 577, sorry. 577, 1932 pala yun, okay? Pasensya na. 517, noong 1946 teachers, sinasabi na ang wikang pambansa ay matatawaging wikang pambansang Pilipino. Again, wikang pambansang Pilipino. Ma'am, Pilipino na ba noong 1946, ma'am? Hindi. Ma'am, ano ba yan? Tawag talaga yan sa wikang pambansa. Again, mahaba po talaga yan. Wikang pambansang Pilipino. Hindi lang yan Pilipino lang ha. Wikang pambansang Pilipino po yan. So mahaba siya, di ba? Yes, ma'am, mahaba po siya. Kaya pinalitan siya noong 1959. Ma'am, kailan yon? 1959, under siya sa kautusan bilang 7. Tandaan nyo? Bilang 7 mga teachers na ang wikang pambansa, again, ano yung sinabi ko? Ang wikang pambansa ay makilala bilang Pilipino. Again, ano yon? Ang wikang pambansa ay makilala bilang Pilipino. So 1959 po talaga, naging Pilipino ang wikang pambansa sa Pilipinas. Nakuha niyo ba? Kailan yun, ma'am? Tandaan niyo yan ha. Minsan na ito natanong sa board exam, kutusan ko kayo. 1959, Pilipino ang magiging pambansang wika sa Pilipinas. At nilagdaan yan. Sino yung lumagda? Jose P. Romero. Sino yon? Jose P. Romero. Okay, nakuha nyo ba? Nakuha lang? Siya po yung lumagda noong 1959 kasi siya po yung Pangulo ng Edukasyon noong time na yon. Okay? Siya po yung nag-sign. Okay, ang pambansang wika sa Pilipinas ay makilala sa tawag na Pilipino. Nakuha nyo ba? Okay, very good ang taong bayan. Sino nga yung lumagda? Si Jose P.
Romero. Okay? Noong 1937, teachers, review lang to ha. Noong 1937, di ba, Tagalog ang batayan. Again, batayan lang yun ha. Tagalog ang batayan ng wikang pambansa. Now, sino nga yung lumagda noon? Yung Tagalog ang magiging batayan ng wikang pambansa. Sino nga yun? Very good. Manuel Quezon. Okay? Pero noong 1959, yung Pilipino magiging wikang pambansa, si Jose P. Romero ang lumagda noon. Nakuha niyo ba? Very good ang taong bayan. So next na tayo. Anong nangyari noong 1967? Okay? Under siya sa kautusan, hindi naman to masyado tinatanong sa board exam. Okay? Never ko pa to nakita sa board exam na questions. Pero tandaan nyo na lang, okay? Noong 1967 po, teachers, sinasabi na pangalanan daw sa Pilipino ang mga gusali at tanggapan ng ating pamahalaan. Again, pangalanan sa Pilipino ang mga gusali at tanggapan ng ating pamahalaan. Kasi noon, teachers, yung mga pangalan po talaga sa gusali, yung sa pamahalaan, teachers, English po yon, pa-English po yon. Kaya under sa kautusan kautusan pangkagawaran bilang 96, inutos teachers na Pilipino, pangalanan sa Pilipino. Nakuha? Okay, next na tayo. Anong nangyari noong 1971? Teachers, makinig kayo sa akin ha, makinig kayo. Okay, huwag kayong antok-antok dyan. Noong 1971, teachers, di ba, naalala nyo ba yung abakada ni Lope K. Santos? Kailan nga yung abakada ni Lope K. Santos? 1940 yon. Again, ma'am, kailan? 1940. 40. Nakuha nyo? Okay. Pero teachers, may kakulangan daw sa abakada. Ma'am, bakit may kakulangan sa abakada? Kasi yung abakada, teachers, 20 letters lang po yon. Ano yun, ma'am? 20 letra. 20 lamang yung letra sa abakada. Kasi kaya siya nagkakaroon ng kakulangan sa mga letra. Okay? Kaya noong 1971, teachers, pasensya na ha, tumahol si Rosmar. Ay, Charis, hindi pala yun si Rosmar. Okay, basta tumahol yung aso namin. Naririnig niyo ba yun? Okay, 1971, teachers ha, 1971, ano yung sinabi ko? Sinimulang suriin yung abakada. Okay, sinimulan nila, again, 1971, sinimulan nilang suriin yung abakada, tiningnan nila kung ano yung kulang, kaya noong 1976 mga teachers, again, ulitin ko, 1976, nagkakaroon tayo ng pinagyamang alpabito. Again, ano yung tawag? Pinagyamang alpabito. Revision po ito ng abakada. Teachers, makinig kayo. Pinagyamang alpabito, revision po ito ng abakada. Nakuha niyo ba? Sa pinagyamang alpabito, teachers, meron tayong 31 na letra. Ma'am, ano yun? Ilang letra? 31. Okay? So, yung abakada, 20 letra yung abakada, teachers, di ba? 20 yung abakada, di ba? Yes. 20 na letra sa abakada plus, teachers, plus 11 na mula sa abecedaryo. Ano yun, ma'am? 11 na mula sa abecedaryo. Yan yung kabuuan ng pinagyamang alpabeto. Pero para mas madali yung maintindihan, teachers, para mas madali yung maunawaan, ganito na lang. Yung abecedaryo kasi, teachers, 30 po yung letra ng abecedaryo, 'di ba? Yung lahat-lahat sa abecedaryo 30 'yon, 'di ba? Yes. Tapos dinagdag dito yung isang letra sa abakada na NG. Ano 'yun, ma'am? Yung NG na mula sa abakada, teachers, dinagdag po dito, kaya meron silang ilang letra lahat? Very good. 31 na letra. Again, 31 na letra. Mula sa 30 na abecedaryo at isa na NG na mula sa bakada, kaya siya nagiging 31 na letra. Sa pinagyamang alpabeto po yan. Nakuha niyo ba? Very good ang taong bayan. Next, kailan o kaninong administrasyon to? Kay kay Marcos po ito. Kay Marcos, Ferdinand Marcos. Nakuha niyo? Very good. 1936 to ha. Kapag tinanong sa board exam kung kailan tayo nagkaroon ng pinagyamang alpabeto, teachers, or kailan ni-revisa yung abakada, 1976 po talaga ang sagot doon. Ano yung sagot, ma'am? 1976. Pero ma'am, walang 1976 sa choices. Anong isasagot namin, ma'am? 1971. Kung wala ang 1976 sa choices, 1971. Kasi 1971, sinimulan nilang suriin yung abakada. Nakuha niyo ba? Okay.
Next na tayo mga teachers noong 1973. Again, 1973 teachers, sinasabi na English at Filipino, actually teachers, English at Filipino, mayroon kasi ako nakita, F po ito. English at Filipino ang dapat na maging wikang opisyal. Ma'am, bakit F yan? Okay, English at Filipino, ma'am, ang wikang opisyal. Kasi noong 1973 mga teachers, formal na adopsyon ng panlahat na ang wikang pambansa ay makilala bilang Filipino. Ma'am, sureness? Noong 1973, Filipino na po ba yung wikang pambansa natin? Hindi. Makinig kayo, hindi. Wala pa. Ano yung sinabi ko na noong 1973 class, makinig kayo, class, I'm sorry. Noong 1973 teachers, formal na adoption pa lamang yon. Again, ulitin ko, formal na adoption na pagtitibayin pa, ipapaunlad pa, okay? Titibayin pa, ipapaunlad pa na ang Filipino ang makilala na wikang pambansa. Pero hindi pa talaga siya naisabatas. Nakuha niyo ba? Formal na adoption po lamang yon noong 1973, formal na adoption na ang magiging wikang pambansa ay makilala sa Filipino. So kumbaga teachers, sa panahon ni Marcos teachers, doon nagsimula talaga yung formal na adoption ng Filipino. Formal na adoption pa yan ha, hindi pa talaga yan na isabatas na yan na po talaga yung wikang pambansa natin. Formal na adoption pa lamang. Nakuha niyo ba? Pa lamang ha, formal na adopsyon pa lamang. Hindi pa yan talaga wikang pambansa na. Nakuha niyo ba? Very good ang taong bayan. Next, noong 1974 teachers. Again, noong 1974. Ano yun ma'am? 1974, dito yung bilingual edukasyon. Again, ano yun ma'am? Patakarang bilingual education or edukasyong bilingual. Ma'am, ano yung bilingual ma'am? Makinig kayo teachers. Kapag sinasabi nating bilingual, dalawang wika ang ginagamit. Dalawa. Bilingual, dalawang wika ang ginagamit. At dito mga teacher, under sa bilingual education, inutos na ang Filipino at English. Again, makinig kayo kasi lumabas to noong March 19. Nakuha niyo ba? Okay. Sinasabi dito sa 1974 sa bilingual education na ang Filipino tsaka English magkahiwalay na gagamitin. Ano yun, ma'am? Filipino at English, magkahiwalay na gagamitin. Ma'am, paano po yun, ma'am? Ano pong ibig sabihin nun? Halimbawa, yung Filipino, gagamitin mo siya sa araling panlipunan. Gagamitin mo siya sa Filipino. Tapos yung English, gagamitin mo siya sa science, sa agham, sa math, sa sa English. Okay? So, kumbaga, magkahiwalay silang gagamitin. Hindi pwedeng sa math, nagtuturo ka sa math, tinagalog mo yung mga salita, mga root word doon, square root doon. Okay? So, hindi yan pwede. English ang gagamitin sa math. Ganyan po yun. Nakuha niyo ba teachers? Bilingual education ha, magkahiwalay na gagamitin yung English at saka Filipino. Nakuha? Tinanong yan noong March 19. Ito daw yung patakaran na kung saan magkahiwalay na gagamitin ang English at Filipino. Anong sagot? Bilingual edukasyon. Nakuha niyo ba? Very good ang taong bayan. Next na tayo, teachers. Anong nangyari noong 1978? 1978, under siya sa memorandum, MEC, Minister of Education and Culture ata to. Order number 22 series of 1978 teachers, makinig kayo. Ilang unit ang idagdag sa curriculum? Ilang unit sa Filipino? Magsama sa curriculum na 6 na unit sa Filipino. 6 na unit sa Filipino lamang noong 1978. Huwag kayong malito ha kasi naging siyam na kasi ito. May panahon na naging siyam ito. Okay? Huwag kayong mag-alala, matatalakay natin yan. So noong 1978, 6 na unit sa Filipino ang isama sa curriculum. 1978 yan. So kumbaga sa 6 na unit, 2 subject yan sa Filipino. 2 subject yan kasi each subject meron siyang 3 units, di ba? Yes. So 6 na unit ang idagdag sa Filipino, sa curriculum. Okay? Next tayo mga teachers, ano nangyari noong 1987? Ano yun, ma'am? 1987, mga teachers, makinig kayo, isulat nyo to ha. Under sa kautusan bilang 81
under sa kautusan bilang 81 sa Ligang Batas noong 1987, Article 14, Section 6 to 9, mga teachers. Usually paulit-ulit talaga to sa board exam kasi ito yung kasalukuyan nating wikang pambansa eh. Okay? So ano yung nangyari dito? Makilala sa tawag na Filipino. Again, ano yun ma'am? Makilala sa tawag na Filipino ang wikang pambansa. Nakuha niyo ba? Filipino ang wikang pambansa. Under siya sa kautosang pangkagawaran bilang 81 sa Ligang Batas noong 1987, Article 14, Section 6 to 9, Filipino ang magiging wikang pambansa. Nakuha niyo ba? Letter F na po yan. Kaninong administrasyon ito? Kaninong administrasyon ito? Kay Corazon Aquino. Again, ma'am, ano yon? Kay Corazon Aquino po ito. Nakuha niyo ba? Okay, very good ang taong bayan. Next na po tayo, teachers. Nakakasabay kayo ha? Kay Corazon Aquino po yung administrasyon na ito na nagiging Filipino yung wikang pambansa. Okay? Tandaan niyo yung article ha, yung kautusan bilang 81, Article 14, Section 6 to 9. Nakuha niyo ba? Very good. Next, teachers, ano yung nangyari noong 1990? Noong 1990, inutos na gamitin ang Filipino sa pagbigkas ng panunumpa ng katapatan. Filipino ang gagamitin sa pagbigkas ng panunumpa ng katapatan. Yung panunumpa sa watawat. Ako ay Filipino, ganyan. Okay? Okay. Next, teachers, noong 1996, ano yung nangyari? Under sa CHED Memorandum, again, CHED Memorandum bilang 59 noong 1996, ilang unit na ang dinagdag sa curriculum sa subject ng Filipino? Meron na tayong 9 units sa Filipino ang idagdag sa curriculum. Ano yun, ma'am? 9 na unit. Naalala nyo kanina, noong 1978? Naalala nyo yon? 6 na unit pa lamang yon. 6 na unit pa lamang. Pero dito, under sa CHED Memorandum bilang 59, naging 9 na unit na po siya. Again, 9 na unit sa Filipino na ang idagdag sa curriculum noong 1996. Nakuha niyo ba? Okay. Tandaan niyo kung ano yung Filipino 1, tandaan niyo ano yung Filipino 2 at Filipino 3. Kasi minsan ay tanong yan kung ano daw yung description sa Filipino 1. Okay? So, ganyan mga teachers of Filipino to. Ganyan. Okay? So, yun yung mga unit na idagdag sa Filipino. Next na tayo, teachers. Next na ha, anong nangyari noong 2001? 2001, revision ng ortografiyang Filipino at patnubay sa spelling ng wikang Filipino. So, kumbaga, yung revision sa tamang pagbaybay, tamang spelling sa wikang Filipino. Paano babaybayin ang ganito? Paano baybayin ang ganyan? Okay? Paano babaybayin yung salitang lechon? 'Di ba? Yung lechon mula po yan sa Spaniards, 'di ba? Yes. Paano nyo yan babaybayin sa Tagalog or sa Filipino? Magiging letson. Letson. Yung letson, yung TS na yung gamit natin, hindi na CH. Lumabas yan noong October, teacher. Sa panahon namin, lumabas yan. Okay? Ano yung tamang pagbaybay daw sa lechon, sa salitang lechon, Filipino? Okay? Letson po yun. Magiging TS. Yung CH, papalitan nyo po yun ng TS. Nakuha nyo ba? Okay, lechon. Next na tayo, teachers. 2001 yan ha. Anong nangyari noong 2013? Teachers, familiar ba kayo noong nabalita, teachers, na tatanggalin daw yung Filipino tsaka panitikan sa curriculum kasi papalitan ng Korean? Natandaan niyo ba yon? Yes, yun yung nabalita noong panahon. Okay? Noong unang panahon, teachers. Panukalang, tatanggalin yung Filipino at panitikan sa curriculum. Yes. 2013 yan. Kasi yun yung pagpasok ng K-12, di ba? Yes, teachers. Ang tanong, successful ba to? Naipatupad ba to? Naipatupad ba? Hindi. Hindi. Kaya noong 2018, teachers, again, ano yun, ma'am? 2018, under po siya sa CHED Memorandum number 4, Series of 2018, hindi natanggal yung Filipino at panitikan. Ngunit, pananatilihin ang 6 hanggang 9. 6 hanggang 9 na units ng Filipino subject sa kanilang general curriculum. Ma'am, bakit 6 hanggang 9? Kasi ganito, teachers, kapag related sa edukasyon yung kurso nyo, like for example, Gen Ed kayo, mga ganyan, meron kayong 9 na units sa Filipino. 9 na units sa Filipino. Pero kapag hindi kayo related sa education,
or edukasyon or pagtuturo, meron lamang kayong anim na units sa Filipino. Yan po yun. Nakuha? So, yun yung kasaysayan ng wikang pambansa, teachers. Naalala nyo ba? At yan nagtatapos. Next, teachers, evolusyon ng alpabetong Filipino. Pero bago tayo mag-proceed sa evolusyon ng alpabetong Filipino, i-organize muna natin yung utak nyo. Okay? Balikan muna natin yung panahon ng biak na bato. I-organize natin ha, para dahan-dahanin ko, para ma-arrange talaga siya sa utak nyo, hindi kayo malito. Okay? Okay, ganito yung teachers. Okay, dahan-dahanin ko, subukan ko. Pinakauna, ano nga yung wikang opisyal na pinagamit noong panahon ng biak na bato, 1897? Ano yung wikang opisyal sa Pilipinas noong biak na bato? Very good. Tagalog yon, di ba? Yes, Tagalog yon. Wikang opisyal noong panahon ng biak na bato. Very good. Next, teachers, nung dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas, ano yung pinagamit nila under sa komisyon ni Sherman noong 1901? Ano yung pinagamit nila na wika bilang panturo sa paaralan sa Pilipinas? Ano yon? Very good. English yon. Ma'am, ano yon? English. Okay? Sino nga yung unang teacher sa Pilipinas, mga teacher? Ganito ha, wag mo nang sumagot. Baka malito kayo. Sino nga yung pinakaunang nagturo sa Pilipinas sa panahon ng Amerikano? Very good. Sundalong Amerikano. Next. Sino yung pinakaunang teacher na dumating sa Manila? Very good. Tumasites po yan. Very good ang taong bayan. Next, teachers. Sino yung nagdala ng public education sa Pilipinas? Very good. Mga Amerikano yan. Nakuha? Very good ang taong bayan. Next, English yung pinagamit ng Amerikano. Ngayon, mabilis bang matuto ang mga Filipino, ang mga batang Filipino kapag English ang gagamitin? Mabilis ba? O mabagal? Very good. Noong 1925, teachers, under sa survey ni Monroe, nakita na mabagal matuto ang mga batang Pilipino kung English ang gagamitin. Under po yan sa survey ni Monroe noong 1925. Nakuha niyo ba? Very good. Kasi dahil mabagal matuto yung mga batang Pilipino, teachers, ano ang nangyari noong 1932? Under sa kautusan bilang 577, 1932, ano yung pinagamit bilang wikang panturo? Yung wikang katutubo. Okay? Wikang katutubo ang gagamitin bilang wikang panturo sa mga primaryang paaralan. Nakuha niyo ba? Very good. Next, teachers, nagkakagulo ba yung mga Filipino kasi hindi nila alam kung ano yung wikang gagamitin nila? Yes, nagkakagulo ang mga Pilipino kasi hindi nila alam kung ano yung gagamitin ng wika kapag pumunta sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. Kaya noong 1935, again, 1935, teachers, under sa Article 14, Section 3, 1935, kay Manuel Quezon na panahon sa Commonwealth, sinasabing magkakaroon, ay dito nangyari yung unang hakbang. Ano yon? Unang hakbang, teachers, na kung saan magkakaroon tayo ng wikang pambansa. Unang hakbang sa pagkakaroon ng wikang pambansa sa Pilipinas, 1935 yan. Unang hakbang pa lamang ha. Unang hakbang, 1935 yun, ni Manuel Quezon. Nakuha? Very good. Ngayon, teachers, ang tanong ko sa inyo, kaya ba ni Manuel Quezon isa-isahin yung mga wikang opisyal sa Pilipinas? Ilan ngayon ang wikain sa Pilipinas? More or less 400. More or less 400. Kaya ba yan ni Manuel Quezon? No! Kaya noong 1936, teachers, ano yung nabuo? Bumuo o lumikha ng lupon na siyang susuri ng mga katutubong wika sa Pilipinas. Lupon noong 1936, under po siya sa kautusan bilang 184. Ano yun, ma'am? 184. 184 noong 1936, ito yung pagkabuo ng SWP, Surian ng Wikang Pambansa na siyang susuri ng mga wikang katutubo na may pagkakatulad sa maraming wikain sa Pilipinas at mayaman sa panitikan at ginagamit ng marami at madaling matutunan. Yun po yung, anong wika yon? Tagalog, okay? But before tayo mag-proceed, sino nga yung Pangulo or sino nga yung tagapangulo ng SWP?
Very good. Si Jaime C. De Vera. Jaime C. De Vera. Very good ang taong bayan. Ano yung napili nilang wikang katutubo na may pagkakatulad sa maraming wikain sa Pilipinas? Tagalog po yun. Ano yun, ma'am? Tagalog. Kaya noong 1937, ano yung sabi ko? 1937, under po siya sa kautusan bilang 1, 3, 4. Ano yun, ma'am? 1, 3, 4. Ang Tagalog ang siyang maging batayan ng wikang pambansa. Again, Tagalog ang maging batayan ng wikang pambansa. Sino ang lumagda niyan? Noong 1937, sino ang lumagda na ang Tagalog ang magiging batayan ng wikang pambansa? Si Manuel Quezon. Again, sino yun, ma'am? Manuel Quezon. Nakuha niyo ba? Okay, next na tayo ha. Next na tayo. Anong nangyari noong 1940? Nagkakaroon tayo ng, o ito yung pagkalimbag ng Tagalog-English Dictionary. Again, ano yun, ma'am? Tagalog-English Dictionary. Okay? Sino ang naglimbag ng teachers? Si Lope K. Santos noong 1940 under sa kautusan bilang 263. Again, 263. Sa panahon po yun ni kay Lope K. Santos po yun. Kaya si Lope K. Santos ang nagtatag ng abakada at nakilala bilang ama ng balarilang Tagalog. Kasi naglimbag rin po siya ng gramatikang batay sa wikang pambansa. Okay? Naglimbag rin kasi siya ng gramatika sa panahon na iyon. Okay? Kaya siya nakilala bilang ama ng balarilang Tagalog. Nakuha niyo ba? Lope K. Santos yun. Okay? Noong 1940. Okay, ano po yung nangyari sa 1940? Gamitin ang Tagalog bilang panturo sa pribado at pampublikong paaralan sa buong bansa. Nakuha niyo ba? Very good. So mga teachers, nagkakagulo pa rin ba ang mga Pilipino? Yes, ma'am. Bakit? Kasi bakit Tagalog? And first sa part namin, kailangan pa namin mag-aral sa Tagalog. Ang taga Manila, hindi na kasi yung wika na nila yun eh. 'Di ba? So anong nangyari, teachers? Yung ano nangyari noong 1946? Ano nangyari noong 1946 under sa kautusan bilang 570? Sinasabi na ang wikang pambansa ay makilala bilang wikang pambansang Pilipino. Yung mahaba talaga ha, wikang pambansang Pilipino. Mahaba ba siya? Yes. Matagal ba siya isulat? Yes. So ano nangyari? Noong 1955, again, sorry, wait muna ha. Noong 1959, nilagdaan ni Jose P. Romero na ang magiging wikang pambansa sa Pilipinas ay magiging Pilipino. Again, ang wikang pambansa sa Pilipinas ay makilalang Pilipino. Nakuha niyo ba? Nilagdaan yan ni Jose P. Romero under sa kautusang pangkagawaran or kautusan bilang 7. Bilang 7. Nakuha niyo. Very good ang taong bayan. So, anong nangyari noong 1967? Pinangalan sa Pilipino ang gusali at tanggapang pamahalaan. Okay? No, next, teachers, anong nangyari noong 1971? 1971, sinimulan nilang suriin yung abakada kasi may kakulangan sa letra sa abakada, di ba? Kasi 20 letra lang yung abakada. So, sinimulan nilang suriin yung abakada at noong 1976, teachers, anong nangyari? Na-revise ang abakada at napalitan siyang pinagyamang alpabeto. Na-revise ang abakada at napalitan siyang pinagyamang alpabeto. Again, pinagyamang alpabeto. Under po yan kay Marcos. Teachers, baka nalito kayo kasi may question, no? Doon sa modernisasyon ng alpabetong Filipino. Teachers, makinig kayo. Nagkakamali po tayo doon sa term na panahon ni Aquino, ni Corazon Aquino, yung modernisasyon ng alpabeto. Teachers, ang ibang katawagan sa pinagyamang alpabeto ay modernisasyong Pilipino. Okay? Modernisasyon sa alpabetong Filipino. I'm sorry. Modernisasyon sa alpabetong Filipino. So ano po 'yon? Sa panahon po talaga yun ni Marcos noong 1976. Kasi yung pinagyamang alpabeto, other term po niyan, modernisasyon ng alpabeto po yan. Nakuha niyo ba? Kasi may tanong doon sa nabasa ko, na-drills ko hata. Yun yung nasa answer kay. So ang tanong po doon, kailan daw or sino daw, kaninong administrasyon daw nagkakaroon ng modernisasyon ng alpabeto? Ang nasagot po doon, Corazon Aquino. Teachers, pinagyamang alpabeto at ang modernisasyong alpabeto, the same lang po yung katawagan nila.
Nakuha niyo ba? So sa panahon po yun ni Ferdinand Marcos. Yes, kasi 1976. 1976 yung pinagyamang alpabito, di ba? Sa panahon ba yan ni Corazon Aquino? No, sa panahon yan ni Marcos. Nakuha niyo ba? Very good. So noong 1973, teachers, huwag kayong malito ha, balikan muna natin. Huwag kayong malito. Kapag modernisasyon ng alpabito, teachers, pinagyamang alpabito po yan. 1976 po yan. Panahon po yan ni Marcos. Nakuha nyo? Very good. Next, teachers, dito tayo. 1973, ano yung nangyari? Yung English at Filipino ang magiging wikang opisyal sa Pilipinas, di ba? 1973 yan. Tapos, dito nagkakaroon ang pinakaunang formal na adopsyon na ang wikang pambansa ay makilala sa Filipino. Again, formal na adopsyon na ang wikang pambansa ay makilala sa tawag na Filipino. Formal na adopsyon pa lamang. Kapag tinanong sa board exam, kailan naging Filipino ang wikang pambansa? Ang isagot nyo 1987, sa panahon po yun ni Corazon Aquino. Pero ma'am, ano ba yung 1973 ma'am? Formal na adoption pa lamang yan. Pagpapatibayin pa yan, ipapaunlarin pa yan. Okay? Okay. So, formal na adoption na ang wikang pambansa ay makilala sa Filipino. Yan yung sa 1973 sa panahon ni Marcos. Next, teachers, 1974, nagkakaroon tayo ng patakarang bilingual education. Bilingual education, 1974, under siya sa panukala or sa administrasyon ni Marcos, na kung saan ang English at Filipino magkahiwalay na gagamitin. Again, English at Filipino magkahiwalay na gagamitin. Nakuha niyo ba? Bilingual edukasyon yan. Nakuha? Very good. Anong nangyari noong 1978? 6 na unit sa Filipino ang idagdag sa curriculum. Ilan? 6. Nakuha niyo ba? Very good. So, anong nangyari noong 1987? 1987 na isabatas, mga teachers, under siya sa kautosang pangkagawaran bilang 81 sa Ligang Batas, 1987, Article 14, Section 6 to 9, na ang magiging wikang pambansa sa Pilipinas ay makilalang Filipino. Letter F, Filipino. Under siya sa administrasyon ni Corazon Aquino. Nakuha niyo ba? Filipino. Ang naisabatas na talaga yun ha, may batas na talaga yan. Filipino ang magiging wikang pambansa sa Pilipinas under sa Pilipinas. Pilipinas under sa administrasyon ni Corazon Aquino. Nakuha? Very good. Next, teachers, anong nangyari noong 1990? 1990, inutos na ang Filipino ang gagamitin bilang wika na gagamitin sa panunumpa ng katapatan. Filipino na yung gagamitin natin sa panunumpa ng katapatan. 1990 yan. Nakuha? Very good. Ano yung nangyari noong 1996? 1996, dinagdagan. Naging siyam. Again, ilan? Siyam na unit sa Filipino ang idagdag sa curriculum. Siyam na unit sa Filipino ang idagdag sa curriculum. 1996 yan. Nakuha? Noong 2001, nagkakaroon ng revision sa ortografiyang Filipino, revision sa ortografiyang Filipino, or tamang baybay or spelling sa Filipino. 2001 po yan. Nakuha nyo ba? Very good. 2013, anong nangyari? Panukalang tatanggalin ang Filipino at panitikan sa curriculum. Nagwagi ba sila? Successful ba yon? Hindi. Kaya noong 2018, teachers, pananatilihin ang 6 hanggang 9 na unit sa curriculum. Okay? Sa kanilang general edukasyon. Nakuha niyo ba? 6 kapag hindi ka related sa edukasyon or pagtaturo or sa teacher, pero 9 kapag related ka or education yung kurso mo. Nakuha niyo ba? Very good ang taong bayan. At yun yung kasaysayan ng wikang pambansa sa Pilipinas. Ngayon alam nyo yun na kung ano yung nangyari, kung bakit nagkakaroon tayo ng Filipino bilang pambansa ng wika or pambansang wika sa Pilipinas. Yun po yung kasaysayan. Yun po yung nangyari sa ating kasaysayan. Nakuha nyo ba? Very good ang taong bayan. Next, proceed tayo sa evolusyon ng alpabetong Filipino. Ma'am, bakit kailangan talakayin yan? Maraming lumabas nito sa board exam. Maniwala kayo sa hindi maraming lumabas nito. Hindi ganyan talaga karami, pero yung 3-4 kasi sa atin, marami na yan, di ba? Yes, okay, ganyan na. Basta may lumalabas nito sa board exam. Teachers, makinig kayo. Evolusyon ng alpabetong Filipino. Ano ba yung pinakaunang alpabeto natin sa Pilipinas? Nung panahon ng katutubo natin nung panahon ng katutubo, ano ba yung alpabeto natin? Siguro teachers, iba sa inyo, sasagot sila na, ma'am, kapag alpabeto, alibata, kapag paraan ng pagsulat, baybayin.
Siguro marami sa inyo nasasagot dyan. Maliban na lang siguro sa mga CBRC na na-under ko. Kutusan ko kayo kapag sinagot niyo alibata, mga CBRC. Okay, mga Eagles, kutusan ko kayo isa-isa. Makinig kayo, okay? Kapag ang tanong sa board exam, at yes, tinanong to sa board exam, pinakaunang alpabito sa Pilipinas or pinakaunang alpabito nung panahon ng katutubo, teachers, isagot niyo baybayin. Ma'am, ano yon? Baybayin ang sagot. Kapag tinanong, paraan ng pagsulat ng mga katutubo, sagot niyo baybayin. Ma'am, baybayin ba lahat? Hindi ba pwede alibata? Hindi. Huwag niyong piliin ang alibata unless ha, meron siyang exemption, okay? Unless wala ang baybayin sa choices. Again, ano yung sabi ko? Ang pipiliin niyo, pinakaunang alpabito ng Pilipino, baybayin. Pinakaunang paraan ng pagsulat ng mga katutubo, baybayin. Pero kapag wala ang baybayin sa choices, piliin yung alibata. Nakuha nyo ba? Yes. Pero ma'am, what if ganito yung nangyari? Yung baybayin at alibata, ma'am, magkasama sila sa choices, ma'am. Anong pipiliin natin? First choice nyo dapat yung baybayin. Ma'am, bakit baybayin? Kasi teachers, makinig kayo. Under po sa KWF, no? Sa KWF, Commission ng Wikang Pambansa Teachers, hindi na pinagamit yung alibata. Bakit? Yung alibata kasi teachers, kahawig siya Arabic. Yung baybayin, iba rin po yung mga litra ng baybayin. Kung nakita nyo teachers, okay, kung gusto nyo i-search ha, pero complicated kasi kapag i-search nyo, kasi pareho lang daw yung baybayin at alibata. Pero yung alibata talaga teachers, pa-Arabic po talaga yung alpabito niya. Hindi siya katulad sa baybayin. Pa-Arabic talaga yung pagkasulat niya. Ang baybayin ganito, 'di ba? Parang wave-wave. Kaya siya tinatawag na baybayin kasi mula yan sa term na baybay. Ano yung baybay? Yung tabing dagat. 'Di ba baybay yung tawag sa atin, yung tabing dagat? Ma'am, bakit tabing dagat? Kasi tingnan niyo yung mga litra, para siyang wave. Oh, 'di ba? Para siyang wave, 'di ba? So kaya siya baybay, baybayin, tamang pagbaybay. Ganyan. Okay, baybayin. Mula yan sa term na baybay na murag wave. Parang wave, more wave. Para siyang wave, okay? Alon, ganyan. Okay? So kaya sagot niyo dapat baybayin. Nakuha ba? Baybayin. Dapat ang pinakauna yung choice, baybayin. Hindi alibata. Pero kapag wala doon yung baybayin, of course, ano pa bang isasagot nyo? Alibata na. No choice na kayo, di ba? So, alibata niya. Pero piliin nyo ha, hanapin nyo talaga yung baybayin. Una nyo hanapin yung baybayin. Nakuha nyo ba? Very good. Now, teachers, ang tanong noong March 19, ilang patinig daw? Ilang patinig ang nasa baybayin? Ilang patinig? Ilang patinig ang nasa baybayin? Isa, dalawa, tatlo. Ilang patinig? Tatlong patinig ang nasa baybayin. Tatlo. 3 patinig. When we say patinig, vowels po yan ha. Again, vowels. Patinig, vowels po yan. Meron tayong tatlong patinig sa baybayin. Tinanong yan noong March 19. Tapos tinanong teachers, ilang alpabito o ilang letra daw ang nasa alpabitong alibata? Again, ilang letra daw ang nasa alpabetong alibata? Ma'am, sabi mo hindi gamitin yung alibata, baybayin ang gagamitin. Bakit alibata yung tanong mo? Ang nasa board exam mga teachers, alibata yung term na ginamit nila. Okay, sa tanong lang yun ha, hindi sa choices. Alibata. Ilang alpabito daw ang nasa alibata? Ang sagot niyo dapat, 17. Again, ano yon? 17. Pero ang nasa actually teachers, no, kung nabasa niyo yung Doktrina Kristiyana, ang nasa Doktrina Kristiyana mga teachers, yung ano daw, yung alibata, yung baybayin daw, meron siyang 14 na litra. Nasa alibata to ha. 15, sorry, nasa alibata. Nasa Doktrina Kristiyana, ang nasabi doon, 15 daw yung litra ng baybayin. Meron daw siyang 12 na katinig at 3 patinig. Pero mga teachers, huwag niyong ibase sa Doktrina Kristiyana. Ibase niyo siya sa moderno. Moderno, nasa modernong nakatala na natin, 17 po talaga yung nasa baybayin, 17. Nakuha niyo ba, teachers? 17 ha, merong 3 patinig at 15. 15. 15. 15. 15 na katinig. 3 patinig, sorry, ano ba yan? Nalito na ang backlers. Okay, makinig muna kayo. 3 patinig at 14 na katinig. Again, ano yun, ma'am? Nalito ako, ma'am. 3 patinig at 14 na katinig. Nakuha niyo ba? 14 na katinig. Sa panahon po yan ng katutubo. Now, paano po yan isulat, ma'am? Papantig. Ma'am, paano? Papantig.
pantig. Ito, pantig to. Ba, ka, da, pantig yan, di ba? Syllables yan, di ba? Yes, paano isulat ang baybayin? Pa syllables po siya. Nakuha nyo ba? Yes, very good. Next, teachers, pagkatapos ng baybayin, sino ang dumating sa Pilipinas? Sino ang pinakaunang nanakop sa Pilipinas? Yes, mga teachers. Nung dumating ang Espanyol, nawala ang baybayin. Ano yung sabi mo, ma'am? Pero meron pa rin sa iba't ibang lugar. Actually, mga teachers, ganito yun ha. Meron pa rin sa iba't ibang lugar na gumagamit pa rin na baybayin, yung hindi na accessible or hindi napuntahan ng mga Espanyol. Pero teachers, pagdating ng Espanyol, yung napuntahan nila na lugar na kung saan may gumagamit na baybayin, may naniniwala sa anito, kinuha po nila lahat ng bagay at sinunog nila. Yes, yung mga banga, yung mga na ano nila, na carve nila sa mga balat ng kahoy, 'di ba? Mga ganyan, sinunog po 'yon ng mga Espanyol kasi gawa raw po 'yun ng demonyo. Yes, sinunog nila at yung baybayin pinalitan nila ng abecedaryo. Ano 'yun, ma'am? Yung baybayin ay pinalitan nila ng abecedaryo. Actually, teachers, no, ang tawag talaga nito yung una, alpabetong Romano. Again, ano yun, ma'am? Ang unang tawag talaga nito, alpabetong Romano. Pero nung naglaon, tinawag na nila ito na abecedaryo. Abecedaryo kasi mula po ito sa A, B, C, D, tapos zero. Mula ito sa ABCD. Okay? Abecedaryo yan. Nakuha niyo ba? Yes. Abecedaryo yung tawag sa alpabeto ng panahon ng Espanyol. Ang tanong, mga teachers, ilan lahat ang letra na nasa abecedaryo? Ilan lahat ang letra na nasa abecedaryo? Ilan lahat yon? Very good. Meron tayong 30 na letra na nasa abecedaryo. Ilan yun, ma'am? 30 na letra na nasa abecedaryo, mga teachers, at binibigkas siya pakastila. Ma'am, ano yun, ma'am? Binibigkas siya pakastila. Di ba kanina, sinusulat yung baybayin ng, ano yon, ng papantig. Pero ito, binibigkas pakastila. Nakuha nyo ba? Pakastila yan. Nakuha mo? Nakuha nyo? Very good. Abecedaryo, ilang litra yon? 30. Nakuha nyo ba? 30 ha. Next, paano bigkasin yung abecedaryo? Very good. Pakastila yon. Very good. Anong panahon yung abecedaryo, mga teachers? Very good. Panahon yun ng Kastila. Kastila po yun, okay? Espanyol. Next, teachers, pagkatapos ng abecedaryo, ano yung nangyari? Ano yung kasunod na alpabeto noong 1940? Nagkakaroon tayo ng Abakadang Tagalog. Again, ma'am, ano yun? Abakadang Tagalog, 1940 po yun. Again, ano yun, ma'am? 1940. Again, 1940. Abakadang Tagalog, 1940. Kanino yan? Kanino yung Abakadang Tagalog? Kay Lope K. Santos. Okay? Lope K. Santos. Alam nyo ba kung bakit Lope K. Santos yon? Binibigkas yan minsan Lope K. Santos. Hindi K yung ginamit nila. Lope K. Santos. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nasa abakada ni Lope K. Santos itong abaka. Okay? Yung K kasi nila dito, K. K nila dito, binibigkas na pa ka. So, Lope K. Santos. Nakuha niyo ba? Basta si Lope K. Santos, siya po yung ama ng Balarilang Tagalog at siya po yung nagtatag ng Abakadang Tagalog noong 1940. Nakuha niyo ba? 1940. Ngayon, mga teachers, ang tanong, ilang letra ang nasa Abakadang Tagalog? Again, ilang letra ang nasa Abakadang Tagalog? Ilan? Sumagot kayo dyan. Kutusan ko kayo. Meron tayong 20 na letra. Ilan yun, ma'am? 20 na letra nasa Abakadang Tagalog na merong 5 na patinig. Again, 5 na patinig, a, i, u, o. 5 na patinig at 15, okay? 15 na katinig. 15 na katinig. So, yun yung nasa Abakadang Tagalog ni Lope K. Santos noong 1940 na merong 5 na patinig at 15 or 15 again, 5 na patinig at 15 na katinig. Ngayon, mga teachers, paano to bibigkasin? Paano bibigkasin ang Abakadang Tagalog? Papantig. Ano yun, ma'am? Papantig. Pantig. Again, papantig yan ha. Pariho yan sa baybayin. Papantig. Nakuha niyo ba? Okay, syllables yan. A, ba, ka, da, i, ga, ha. Diba? Syllables yan. Yes. So, yun yung paano siya bigkasin? Papantig po yan. Paano siya isulat? Papantig. Kanino yan?
Lope K. Santos. Kailan? Kailan yung abakadang Tagalog? 1940. Sino yung ama ng Balarilang Tagalog? Lope K. Santos. Ilang litra yung abakada? 20. Ilang patinig? 5. Ilang katinig? 15 or 15. Nakuha niyo ba? Very good ang taong bayan. Next, pagkatapos ng abakadang Tagalog, ano yung kasunod? Kapag hindi niyo naalala, kutusan ko kayo na review na natin to ha. Na-lecture ko na to sa kasaysayan ng wikang pambansa. Ano yung kasunod ng abakadang teachers? Noong 1971, sinimulan nilang suriin yung abakada. Kaya anong nangyari noong 1976? Nagkakaroon tayo ng pinagyamang alpabito. Ma'am, ano yon? 1976. Again, 1976 teachers, nagkakaroon tayo ng pinagyamang alpabito or modernisasyon ng alpabito. Ano yung isang term? Modernisasyon ng alpabito. Ma'am, bakit siya modernisasyon? Kasi modern world, mga moderno na kasi yun sa panahon ng 1976. Modernisasyon kasi pinarami nila, pinagyaman nga, di ba? Binago nila, nirebisa nila. Okay? Kaya siya natiguri ang modernisasyon. Okay? At ito mga teachers, ito yung may pinakamaraming litra talaga sa kasaysayan ng alpabito natin. Yung pinagyamang alpabito, ito yung may pinakamaraming litra. Bakit ilang litra to? 31. Again, pinagyamang alpabito noong 1976, ilang litra? Ilang litra, class? Teachers, ilang litra to? 31 na litra. Na meron tayong, okay? Yung abecedaryo kanina, di ba? Ganito na lang para mas mabilis yung tandaan, ha? Yung abecedaryo kanina, 30, di ba? Plus, isa na mula sa abakada. Ano yon? Yung NG, di ba? Yung NG na mula sa abakada. So, nagiging, ilan lahat? 31. Very good. 31 lahat. Okay? 31. Pero hindi ganyan yung explanation. Mula talaga to sa abakada na dinagdagan ng 11 na litra na mula sa abecedaryo. Ganyan yun. Pero okay lang din naman kapag ganito. Pareho lang naman yung mga litra na ginamit. Nakuha nyo ba? 31 na litra ha, pinagyamang alpabito. Kailan yung pinagyamang alpabito, class? 1976. Now, 1976, kaninong administrasyon yan? Okay? Kaninong administrasyon yung 1976? Kay Marcos yan. Ilang litra? 31. Ano yung ibang katawagan? Modernisasyon ng alpabito. Okay? 1976. Kailan yan sinimulang suriin? Kailan nila sinimulang sinuri? Ano ba yun? Basta, kailan sila nagsimulang magsuri nito? Okay. Kailan sila nagsimulang nagsuri? Basta, kailan lang sinimulan? Okay. 1971 po yun. 1971. Next na po tayo, teachers. Nalito pa yung bakla. Okay? Alpabetong Filipino. Ito yung kasunod. Kailan yung alpabetong Filipino, teachers? Ito yung 1987. Again, 1987. Ito yung alpabetong Filipino or ang ibang katawagan. Ano yung ibang katawagan nito mga teachers? Isulat nyo. Pinaikli. Again, ma'am, ano yun? Pinaikling alpabito. Pinaikling alpabito. Basta kayo na sumulat dyan. Pinaikling alpabito. Ma'am, bakit siya tinawag na pinaikli? Kasi yung pinagyamang alpabito, teachers, 31 yun, di ba? Yung pinagyamang alpabito, 31. Nung alpabetong Filipino na mga teachers or pinaikling alpabito, 28 na lamang. So, pinaikli. Di ba? 28 na lamang. Again, 28. Nakuha niyo ba? Okay. Pinagyamang alpabito or pinaikling alpabito, 28 na litra lamang ito. Again, ano yun, ma'am? 28 na litra. Ma'am, kailan nga yun? 1987. Makinig kayo, 1987. At kaninong administrasyon to? Kay Corazon Aquino. Kanino yan, ma'am? Kay Corazon Aquino. Kay Cory yan. Corazon Aquino. Nakuha niyo ba? Okay. Now, ang tanong sa board exam, mga teachers, makinig kayo. Makinig kayo. Paano daw bigkasin ang alpabetong Filipino? Paano bigkasin yung alpabetong Filipino? Makinig kayo at isulat nyo. Binibigkas ito ng pa-English. Again, binibigkas ito ng pa-English maliban sa inyen na pa-Kastila. Binibigkas ang alpabetong Filipino na pa-English maliban sa inyen na pa-Kastila. Nakuha nyo ba? Okay, very good. So, ilang patinig or ilang vowels ang nasa alpabetong Filipino? Ilan? Very good. Meron tayong 5. A, I, O, O. 5 pa rin yun. At meron tayong 23. Again, ilan yun, ma'am? 23 na katinig or consonants. Consonant. Nakuha niyo ba? Okay. Huy, nakasabay ba kayong mga teachers? Teacher Bells, mga beshi.
Okay? Nakasabay ba mga Disney princess dyan? Okay, and Disney princess, pagod na yan. Pagod ng Disney princess sa pagre-review. Kutusan ko kayo, okay? Huwag kayong mapagod, Disney princess kayo eh. Pangarap nyo to, kaya huwag kayong mapagod-pagod dyan, okay? Makinig muna kayo mga teachers. Ito yung alpabito ha, ito yung evolution ng alpabetong Filipino. Nakuha niyo ba yun? Nakasabay ba kayo? Pero ulitin natin. I-review natin, dapat organize sa utak natin. So balikan natin ha. Okay. Before tayo dadako sa lupon or kasaysayan ng lupon, balikan muna natin yung mga evolusyon ng alpabetong Filipino. Pinakauna, mga teachers, kapag tinanong ko kayo, ano yung pinakaunang alpabito sa Pilipinas? Sagot, very good, baybayin. Kapag tinanong ko kayo, ano yung pinakaunang paraan ng pagsulat ng mga Pilipino, ng katutubo natin? Anong sagot? Baybayin. Very good ang taong bayan. Now, kapag tinanong ko kayo, ano ang pinakaunang alpabito? Magkasama ang baybayin at alibata sa choices. Ano yung pipiliin nyo? Magkasama ang alibata at baybayin sa choices. Magkasama sila. Ano yung pipiliin nyo? Ano yung unang pipiliin nyo? Baybayin. Baybayin. Ma'am, walang baybayin sa choices, ma'am, pero nandoon ang alibata. Ano yung pipiliin nyo? Alibata. Kasi no choice na kayo. Pero kapag nandoon ang baybayin, baybayin ang una yung piliin. Nakuha ba? Very good. Kapag tinanong ko kayo, teachers, makinig. Ilang patinig ang nasa baybayin? Ilang patinig ang nasa baybayin? Very good. 3. May 3 vowels tayo sa baybayin. Kapag tinanong ko kayo, ilang katinig ang nasa baybayin? Ilan yon? Very good ang taong bayan. Meron tayong 14, 14 na katinig. Kapag tinanong ko kayo, ilan lahat ang letra sa alibata, alpabetong alibata or alpabetong baybayin? Ilan lahat ang letra? 17. Ano yun, ma'am? 17. Paano yun isulat? Paano isulat ang baybayin? Papantig. Papantig. Nakuha nyo ba? Very good ang taong bayan. Pagkatapos ng katutubo, pumunta or sinakop tayo ng mga Kastila. Anong ginawa ng mga Kastila? Okay, sinunog ng mga Kastila, yung mga kultura, yung mga panitikan, yung mga gawa ng mga katutubo natin. Kasi gawa raw po yun ng, ng demonyo, yung mga anito ng katutubo, sinunog ng mga Kastila. Yung baybayin ng katutubo natin, pinalitan ng Kastila. Ano ang pinalit ng Kastila? Anong alpabito yon? Alpabetong Romano or kalaunan naging alpabetong abecedaryo. Nakuha niyo ba? Very good, abecedaryo. Ang tanong ko sa inyo ngayon, teacher, sumagot kayo. Ilan ang litra? Ilan lahat ang litra sa abecedaryo? Alpabetong abecedaryo. Ilan lahat? Very good, 30. 30 po yun, 30. Okay? 30 or 30. Nakuha. Very good. Now, paano bigkasin ang abecedaryo? Paano bigkasin? Very good ang taong bayan. Pakastila. Again, ano yun, ma'am? Pakastila. Nakuha niyo ba? Very good ang taong bayan. Kailan nga yung alpabito? Sa anong panahon ang alpabetong abecedaryo? Okay, panahon ng Espanyol, panahon ng Kastila. Nakuha niyo ba, taong bayan? Okay, very good ang taong bayan. Next na tayo, proceed tayo. Pagkatapos ng abecedaryo, pinalitan ito ni Lope K. Santos. Ano ang pinalit ni Lope K. Santos? Abakadang Tagalog. Ano yun, ma'am? Abakadang Tagalog. Sino yung nagpalit? Lope K. Santos. Sino si Lope K. Santos? Ama ng Balarilang Tagalog. Kailan itinatag ang abakada? Kailan yon? Yung abakada, kailan yon? Very good. Ang taong bayan, 1940. 1940 ang tanong. Anong tawag doon sa alpabito noong 1940? Abakada. Abakada. Tanong ko, teachers, ilan lahat ang letra sa abakada? Ilan lahat ang litra sa abakada? Sumagot kayo, kutusan ko kayo dyan isa-isa. Sumagot. Ilan lahat ang litra sa abakada? Very good. 20. 20 or 20, okay? Ilan ang patinig? Patinig. Vowels. 5. Ilan ang katinig? Katinig. Consonants? 15 or yung 15. 15. Nakuha niyo ba? Very good. Paano bigkasin at paano isulat ang abakada ni Lope K. Santos noong 1940? Very good. Papantig. Ano yun, ma'am? Papantig. Nakuha niyo ba? Very good. Pagkatapos ng abakada, mga teachers, ano yung ipinalit? Ano yung ipinalit noong sa abakada? Very good. Sinimulan nilang nirebisan noong 1971 at yung abakada, napalitan siya ng pinagyamang alpabito. Diba? Tama ako, diba? Yes, pinagyamang alpabito or modernisasyong alpabito. Mga teachers, makinig kayo, kailan yon? Kailan tayo nagkaroon ng pinagyamang alpabito? 1976. Again, ma'am, ano yun? 1976.
Pero ma'am, walang 1976 sa choices ma'am. Nandoon 1971 lang. Yes, okay lang yan. 1971 yung sagot nyo. Pero ma'am, what if magkasama yung 1976 at 1971? Ma'am, ano yung sasagot namin? 1976. Nakuha nyo ba? 1976. Kaninong administrasyon yan? Kay Marcos yan. Kay Marcos. Pinagyamang alpabito. Ang tanong, teachers, ilan lahat ang pinagyamang alpabito? Ilan lahat ang pinagyamang alpabito? Sumagot kayo. Very good. 31. 31 na meron mula sa abecedaryo na 30 or 30 mula sa abecedaryo at isa na mula sa abakada. Ano nga yung litra? NG. Ano yun, ma'am? NG. Yung nang. Nang. Nakuha niyo ba? Kaya 31 yun. Nakuha niyo ba, teachers? Very good. Noong 1987, anong nangyari sa alpabito natin? Pinalitan ng, ano yung tawag sa alpabito natin noong 1987? Very good. Alpabetong Filipino or pinaikling alpabito. Again, ano yun? Pinaikling alpabito. Nakuha niyo ba, teachers? Nakuha niyo? Very good. Pinaikli siya. Bakit siya pinaikli, ma'am? Kasi ano na lang, yung letra doon, naging 28 na lang, di ba? Ilan yung letra sa pinaikling alpabito, teachers? Very good. 28. Again, ano yon? 28 po yun. Nakuha? Very good. Teachers, ang sagot, ang tanong, teachers, paano bibigkasin yung alpabetong Filipino? Paano bigkasin? Kumpletuhin nyo. Pa-English. Bibigkasing pa-English maliban sa inyo na binibigkas pa-Kastila. Nakuha nyo ba? Very good ang taong bayan. Now, ang tanong ko, kaninong administrasyon yung alpabetong Filipino? Kanino yon? Kay Corazon Aquino po yun. Again, Corazon Aquino. Nakuha nyo ba? Okay, teachers, na proceed tayo sa last topic natin for this video. Kasaysayan ng lupon ng wikang Filipino. Kasaysayan ng mga lupon, mga teachers. Mga lupon. Ano yung lupon, ma'am? Ano yung pinakaunang lupon na nalikha noong 1936? Pinakaunang lupon sa Pilipinas, ano yon? Pinakaunang lupon, very good, SWP. Ano yun, ma'am? SWP. Surian ng Wikang Pambansa. SWP, sila po yung sumusuri ng mga wika sa Pilipinas, katutubong wika, para makita nila or para makita kung ano yung pagkakatulad or ano yung wikang katutubo na maraming pagkakatulad sa iba't ibang wika. Okay? SWP. Ang tanong, kailan nga itong SWP, teachers? 1936. Wait muna. Anong batas yung SWP? Anong batas? 184. Again, 184. Tanong, kailan? 1936. Okay lang mga teachers, ito lang tandaan nyo, okay lang. Ito lang tandaan nyo, tapos ito lang tandaan nyo, okay lang yan, walang problema. Okay, 184, 1936. Nakuha nyo ba? Sino ang Pangulo sa Pilipinas nung may tatag ang SWP? Sino ang Pangulo sa Pilipinas? Sa Pilipinas ha, umayos kayo. Sino yung Pangulo sa Pilipinas nang maitatag or nang mabuo yung SWP? Sino yon? Manuel Quezon. Ma'am, si Manuel Quezon? Yes, Pilipinas ang tinanong ko. Pero kapag ang tanong ko, sino yung Pangulo sa SWP? Si Jaime C. De Vera. Again, ano yun, ma'am? Jaime C. De Vera. Nakuha niyo ba? Si Jaime C. De Vera po yan. Okay, lagyan nyo na lang. Jaime C. De Vera. Nakuha nyo? Very good. Ano yung ikalawang lupon sa Pilipinas, teachers? Ikalawang lupon sa Pilipinas, ano yon? Very good. Linangan ng mga wika sa Pilipinas or LWP. Ano yun, mga teachers? LWP. Anong batas itong LWP? Anong batas ang LWP? 117. Again, ano yun, ma'am? 117. Ito lang tandaan nyo, okay lang yan. 117. Very good. Now, kailan yung LWP? 1987. 1987. Ngayon, 1987 to, sino yung presidente sa Pilipinas? Ito, noong 1987, si Corazon Aquino. Again, Corazon Aquino. Next, teachers, ang tanong, ano yung ikatlong lupon sa Pilipinas at pangkasalukuyang lupon natin ngayon? Ano yon? Uy, ano yon? Very good. That is KWF. Ano yun, ma'am? KWF, yung Komisyon sa Wikang Filipino. Makinig kayo, hawit muna. Kapag tinanong sa board exam, ano daw ang ibig sabihin ng LWP? Linangan ng mga wika sa Pilipinas. Again, linangan ng mga wika sa Pilipinas. Mga teachers, baka isipin yung, hala, linangan ng wikang pambansa ata yan. Hindi yan wikang pambansa. Linangan ng mga wika sa Pilipinas yan. Nakuha niyo ba? Okay, LWP, linangan ng mga wika sa Pilipinas. Next na tayo.
Komisyon sa Wikang Filipino. Ang tanong, anong batas tong komisyon or KWF? Anong batas? Very good. 7-10-4. Ano yun, ma'am? 7-10-4. Okay? 7-10-4. Now, ano or kailan? Kailan na itatag ang KWF? Very good. 1991. Ano yun, ma'am? 1991. KWF, 1991. Next, teachers, ang tanong, sino ang Pangulo sa Pilipinas? Pilipinas, ha? Sino ang Pangulo sa Pilipinas nang maitatag ang KWF? Corazon Aquino. Sino yun, ma'am? Corazon Aquino. Now, sino yung kasalukuyang commissioner or kasalukuyang tagapangulo or chairman ng KWF? Kasalukuyan, ha? Kasalukuyan. Sino yon? Arthur Casanova. Si Arthur Casanova. Yung previous mga teachers or yung prior na tagapangulo ng KWF, si Almario po yun. Virgilio Almario, yung prior, okay? Pero ngayon, si Arthur Casanova na. Kapag tinanong to sa board exam teachers, Arthur Casanova ang sagot nyo. Nakuha ba? Very good ang taong bayan, okay? So, balikan muna natin ha. Huwag kayong tumingin sa screen, okay? Ay, wait muna, hindi pa pala to katapusan. May kasaysayan ng wika pa pala, buwan ng wika pa pala, okay? Uy, makinig kayo ha. Yung kasaysayan ng buwan ng wika, may tinanong dyan sa board exam last, okay? Pero wait muna, before tayo dadako sa kasaysayan ng buwan ng wika, balikan muna natin yung mga lupon ha. Ano yung pinakaunang lupon, teacher? Sumagot kayo, pinakaunang lupon sa Pilipinas? Sagot! Very good. SWP, surian ng mga wikang, surian ng wikang pambansa. Ano yon? Surian ng wikang pambansa, SWP. Kailan yon? Kailan ang SWP na? Kailan yung SWP? Very good. 1936. 1936. Anong batas? Anong batas? 184. 184. Nakuha? Sino ang Pangulo sa Pilipinas nang maitatag? Ang SWP. Pilipinas, Pangulo sa Pilipinas. Sino yon? Manuel Quezon. Now, sino yung taga-Pangulo sa SWP talaga? Jaime C. De Vera. Jaime C. De Vera. Now, ano yung ikalawa mga teachers na lupo na nabuo sa Pilipinas? Ikalawa, LWP. Ano yon? LWP. Ano yung LWP class? Class teachers? Linangan ng mga wika sa Pilipinas. Linangan ng mga wika sa Pilipinas. Very good. Anong batas ang LWP? 117. Anong batas? 117. Ngayon teachers, anong taon? 1987. Anong taon? 1987. Ngayon teachers, sino ang Pangulo sa Pilipinas nung matatag yung LWP? Corazon Aquino. Ngayon, ano yung ikatlong lupon sa Pilipinas at kasalukuyang lupon natin ngayon? KWF. Very good. Ano yon? KWF. Very good. Now teachers, sumagot ka. Anong batas ang KWF? Ano yung wait muna, ano yung KWF? Komisyon sa Wikang Pambansa. Okay? Komisyon ng Wikang Pambansa ba yun? O Komisyon sa Wikang Pambansa. Basta KWF yun. Okay? Next, teachers, anong batas yung KWF? 7-10-4. Ano yun, ma'am? 7-10-4. 7104. 7-10-4. Nakuha? Very good. Anong taon yung KWF? Anong taon? 1991. 1991. Sino ang Pangulo sa Pilipinas na may tatag ang KWF? Sino yon? Corazon Aquino. Corazon Aquino. Sino ang kasalukuyang tagapagpangulo ng KWF? Very good. Si Casanova, Arthur Casanova. Very good ang tao bayan. Next proceed tayo sa kasaysayan ng buwan ng wika. Uy, buwan ng wika pa ngayon, di ba? Agosto pa tayo ngayon. Buwan ng wika ngayon. Okay, kasaysayan ng buwan ng wika. Pinakauna mga teachers, noong 1946 mga teachers, under siya sa proklamasyon bilang 35, yung pagdiriwang ng buwan ng wika natin is Marso 27 to Abril 2. Okay, ano yan? Pagdiriwang ng linggo ng wika pala. Linggo ng wika pa to ha. Kasi teachers, hindi siya agad-agad naging buwan ng wika. Okay? Linggo ng wika pa lamang to. Ha? Bakit buwang? Sige, ganyan yan. Okay? Marso 27 to Abril 2. Ma'am, bakit hanggang Abril 2? Bilang paggunita sa kaarawan ni Francesco Balagtas. Kilala niyo si Francesco Baltazar or Balagtas? Francesco Baltazar, siya po yung ama ng panulaang Tagalog. Siya po yung ama ng Balagtasan. Okay? Si Francesco Baltazar. Okay? Okay. Bilang pagunita sa kaarawan ni Francesco Baltazar, kaya siya Abril 2. Abril 2 yung kaarawan ni Baltazar teachers. Nakuha niyo ba? Very good. Okay? Kailan yon? Linggo ng Wika, 1946. Yung pinakauna under sa proklamasyon bilang 35. Kasunod yan, teachers, na bago ba to? Or wait muna, sino ang presidente during this time? Sino yung presidente? Presidente si Osmeña.
Osmeña, Sergio Osmeña. Again, sino yon? Sergio Osmeña. Okay? Next, teachers, ano nangyari? Noong 1954, under siya sa proklamasyon bilang 12, 1954, tandaan nyo yung taon, tandaan nyo yung bilang. 1954, 12, sino ang ano dito? Pangulo, si Magsaysay. Sino yun, ma'am? Magsaysay. Nakuha nyo ba si Magsaysay? Anong, anong linggo ng wika? Kailan ipinagdiriwang yung linggo ng wika? Marso 29 to Abril 4. Again, ano yun, ma'am? Marso 29 to Abril 4. Kay panahon yan ni Ramon Magsaysay. Ramon Magsaysay, 1954. Nakuha niyo ba? Next niyan, teachers, 1955. Again, binago na naman yan ni Magsaysay sa kasunod na taon lang. Yes, hindi pa siya sapat sa kanya. Binago niya yan noong 1955. Ginawa niya under sa proklamasyon bilang 186. Tandaan niyo mga teachers ha, yung hina-highlight ko ha. 1955, under sa proklamasyon 186, panahon pa rin to ni Magsaysay. Kanino yan, ma'am? Kay Magsaysay pa rin yan, teachers. Again, kay Magsaysay pa rin yan. Nakuha ba ng mga baklang bayan? Okay, ng mga taong bayan pala. Okay, kailan na ipagdiriwang ang linggo ng wika? August 13 to 19. Ma'am, ano yon? August 13 to 19. Ma'am, bakit 19? Bilang pagunita sa kaarawan ng ama ng wikang pambansa ni Manuel Quezon. Again, Manuel Quezon. Okay? Bilang pagunita sa kaarawan ni Manuel Quezon. Ma'am, kailan ang kaarawan ni Manuel Quezon? August 19. Okay? Manuel Quezon, ama ng wikang pambansa. Bilang pagunita, kaya ginawa ni Ramon Magsaysay noong 1955 under sa kautusan bilang 186 na ang pagdiriwang ng linggo ng wika magiging August 13 to 19. August 13 to 19. Nakuha niyo ba, teachers? Very good ang taong bayan. Next tayo. Ang tanong talaga sa board exam, ito yung paulit-ulit. Kailan naging buwan ng wika ang pagdiriwang ng linggo ng wika? Okay, kailan tayo nagkaroon ng pagdiriwang na buwan ng wika? Okay? Kailan? 1997. Okay? Tinanong to ha, paulit-ulit, 1997. Under siya sa proclamation bilang 1041. Ano yon? 1041. Nakuha niyo ba? 1041. Nakuha? Very good ang taong bayan. 1041, 1997. Ano na ang pagdiriwang natin? Hindi na siya linggo ng wika, kung hindi buwan ng wika. Ngayon, Agosto ngayon, di ba? Yan yung pagdiriwang ng buwan ng wika, mga teachers. Ang tanong sa board exam, sinong pangulo daw ang naglipat na kailangang ipagdiriwang ng buong Agosto yung buwan ng wika? Sino? Ramos. Sino yan, ma'am? Fidel Ramos. Kay Fidel Ramos po yun, mga teachers. Again, Fidel Ramos. Nakuha niyo ba? 1997, tandaan niyo ha, 1997, under siya sa kautusan bilang or proklamasyon bilang 1041, buwan ng wika na po yan, ayon sa under siya sa administrasyon ni Fidel Ramos. May nakuha, nakasabay kayo mga baklers? O sige, i-drills natin ha, simulan natin sa simula. Okay, thank you. Wait muna, hindi pa tayo thank you. Hindi pa tayo tapos, i-drills muna natin, okay? Sumagot kayo. Kailan yung unang pagdiriwang ng linggo ng wika? Very good, 1946. Sinong presidente nun? Osmeña, very good. Anong proklamasyon yon? 35, very good. Kailan yung buwan ng wika nga? Kailan ngayon? Sorry. Kailan nga yung linggo ng wika? Pagdiriwang ng linggo ng wika, anong petsa yon? Okay, so Marso 27 to Abril 2. Ano yun, ma'am? Marso 27 to Abril 2. Abril 2 bilang pagunita sa karawan nino? Karawan ni Francesco Baltazar. Sino si Francesco Baltazar? Ama ng panulaang Tagalog at ama ng balagtasan. Nakuha niyo ba? Very good ang taong bayan. Binago ba yan? Yes, binago yan. Sino nagbago? Ramon Magsaysay. Anong taon? 1954. Again, ano yun, ma'am? 1954, binago ni Ramon Magsaysay ang pagdiriwang ng linggo ng wika. Anong kautusan? Bilang 12. Ano yun, ma'am? Bilang 12. 1954, bilang 12, na kung saan ipagdiriwang ang linggo ng wika, Marso 29 to Abril 4. Marso 29 to April 4. Nakuha niyo ba? Very good. Binago na naman ba yan sa kasunod na taon? Yes. Noong 1955, binago na naman yan ni Ramon Magsaysay pa rin. Ramon Magsaysay under sa kautusan or sa proklamasyon bilang
bilang 186. 186 mga teachers, binago ni Ramon Magsaysay noong 1955 ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika mula August 13 to August 19. Ano yun, ma'am? August 13 to August 19 ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika bilang pagunita sa kaarawan ng ama ng pambansang wika na si Manuel Quezon. Birthday ni Manuel Quezon, August 19, bilang pagunita sa kaarawan ni Manuel Quezon. Kaya yung pagdiriwang ng Linggo ng Wika mula August 13 to August 19. Nakuha nyo ba? Very good. Ang taong bayan, binago na naman ba yan? Yes, binago na naman yan. Naging buwan ng wika ang pagsilibrar. Okay? Ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika. Kailan naging buwan ng wika, teacher? Sumagot kayo. Kailan naging buwan ng wika? 1997. Ano yun, ma'am? 1997. Naging buwan ng wika ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika. Anong kautusan po yon? Anong kautusan? 10-4-1. 10-4-1 or 10-4-1. 10-4-1. Kaninong administrasyon naging buwan ng wika ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika? Kaninong administrasyon? Fidel Ramos. Fidel Ramos. Anong taon? 1997. Anong taon? 1997. And I hope you learned something, teachers. And if gusto nyong ma-update kayo, pwede kayo mag-subscribe and like this video. Yan. Yes, yun lang po yun. Kapag may mga tanong kayo, pwede kayo mag-chat or mag-comment below. Okay? Kapag may time ako, ma-check ko yan. Okay? Kasi busy na ang backlers. Okay? Hindi na talaga ako maka-love life dito. Okay. Thank you everyone. At mag-record naman ako sa next na video. Siguro yung next na i-record ko, teachers, yung panimulang linguistika. Okay? See you sa next drills, teachers. Ako lang pala makita nyo. Okay, goodbye and God bless sa inyong pag-review sa board exam. Okay, thank you everyone and good luck. God bless pala. Saan na to? Umalis na kayo. Okay, umalis na kayo dyan.